hosana sa kaitaasan. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Paging dapating mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng lingkod ng Diyos. Naging katatawanan ang mahiwagang taong ito, subalit nasa Diyos ang ganap niyang pagtitiwala. Sa kanyang sarili inilalarawan niya ang sasapitin ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pangdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis. Nasampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Bawat taong makakita ay umiiling, palibak nanunuksot ng lalain. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit di niya pansin. Kung siya'y mahal, ba't di siya intindihin? Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? May pangkat
nakaaway sa paligid ko. Para bang mababangis na aso, kamay ko't paay nasugat sa pako. Nabilang ng lahat pati aking buto. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Damit ko'y kanilang pinaghatian, saplot ko'y dinaanan sa sasapalaran. Panginoon, huwag akong iwanang nag-iisa. Lakas ko ang pagtulong mo ay bilisan. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo Lahat ng ginawa mo ay ihahayag sa mga natitipoy, pupurihin ka. Papurihan ng Panginoon kayong lingkod. Dakilain siya hanggang sa dulo ng mundo. Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Pakinggan natin ang awit tungkol sa kenosis o pagbubuhos ng sarili ni Jesus. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay naguugat sa kanyang ganap na pagbibigay ng sarili. Ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ang naging daan ng kanyang kadakilaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sunurin Kristo Jesus, nagpakinabuhay sa krus, kaya't pinabigyan ng Diyos,
Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, Ngunit huwag sa kapistahan. Baka magkagulo ang mga tao. nooy nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibili sana yun ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga tukhang pinagbilan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya. si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampasko? inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pangpaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12 nang sila'y kumakain na sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ay hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos,
ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. umahot sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabiring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaikatlong ulit mo na akong itinatwa. subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo tatatwa. gayon din ang sabing ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang magabagap at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. magpakalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, Ang hagkan, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka pa makapagbantay kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at narat na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya, ang kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12 na kasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang hagkan ko, yon ang inyong hinahanap. Siya'y takpin niyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya, sabay halik, at sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon
at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga niyon at sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y takpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan niya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala ni Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin ay naghahanap ng iparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa'yo? Bakit di ka sumagot? ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, Ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating na nasa alapaap ng langit. Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan at niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok kasabay ng wikang Hulaan mo nga, sino sumuntok sa'yo? at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa baba sa patio nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Isus na yang taga Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman, hindi ko naunawa na sinasabi mo. Sagot niya, at siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila, taga Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro, siya naman nagpagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay maikatlo mo akong itatwa at siya'y nanangis. Kinaumagahan nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba
at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan, nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghihimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluluhuran, at matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi, Golgota, ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakda laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasa saad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na nagtatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Buba sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani.
na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay nilagay sa dulo ng isang tambo at pinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating sa Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod po. Tumayo po. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas. Hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiagong bata at Jose, at si Salome. Mula pa sa Galilea, nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus, at naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, umayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Atin nang sinimulan sa pagbibigay ng paliwanag kanina ang ating ginagampanan sa araw na ito. At ngayon ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Kaya hindi lamang Palm Sunday, kung hindi pati Passion Sunday. Ang pag-iwang na ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Una ay ang bahagi ng pagbabasbas ng mga palaspas na ginawa natin doon po sa harapan ng barangay hall. At kasama nito ang pagpuprosesyon patungo sa simbahan. At ang ikalawang bahagi ay ang banal na pagdiriwang
ng Eucharistia. Sa bahagi sa dalawang bahaging ito ng ating pagdiriwang, natunghayan natin ang dalawang ebanghelyo. Unang ebanghelyo ay binasa po natin doon sa pagbabasbas. At ang ikalawa ay ang katatapos lang. Sa unang ebanghelyo, narinig natin ang siyang pagpapahayag kung paanong si Jesus ay matagumpay na pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem. At ang mga tao, ang mga Hudyo, ay nagbubunyi sapagkat nakikita nila ang katuparan ng pangako na isusugo ang Mesiyas. At ang Mesiyas ay magmumula sa lipi ni Haring David. Kaya't taglay ng kanilang awit ay ang Osana sa anak ni David, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Pero mga kapatid, ilang araw lamang ang lumipas matapos ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Humantong naman ang lahat sa pagsasakdal sa Kanya, sa Kanyang pagpapakasakit, sa Kanyang kamatayan, na siyang ating natunghayan ngayon sa ating pong ebanghelyo. Alam ko pong napagod kayo sa mahabang pagtayo habang nakikinig sa ating ebanghelyo. Ngunit nais ko po kayong anyayahan habang ipinapahinga ninyo ang inyong mga binti at nakaupo upang pagnilayan natin kung ano nga pa talaga ang mga kahulugan ng pagpapakasakit at pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa sanlibutan. Bakit nga ba kailangan pang mag-alay ng buhay ang bugtong na anak ng Diyos? Unang-unang dahilan ng paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay ay ang katotohanan ng ating kasalanan. Ikaw at ako ay mga makasalanang tao na nangangailangan ng pagtubos sapagkat kalakip ng kasalanan ay ang kamatayan. Ibig ng Diyos na tayo ay tubusin sa pagkakasanla sa kamatayan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang makatutubos ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa katotohanan ito ng ating pagkakasala, mulit-muling ipinapaalala sa atin na tayo'y may taglay na mga kahinaan at nangangailangan ng tunay na kapatawaran mula sa Diyos. At ang kapatawarang ito ay handog ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay lumilingon sa banal na krus at nakikita natin ang paghihirap ng Panginoong Jesus, alalahanin nating pinatatawad tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Ang ikalawang maaaring maging dahilan kung bakit kailangang magbuwis ng buhay si Jesus. Upang matupad ang siyang nasabi na sa atin ng Ebanghelyo nung nakaraang linggo, na mahulog
sa lupa at mamatay ang butil ng trigo. Nang sa gayon, ito ay umusbong, magkauhay at mamunga ng marami. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdudulot ng bagong buhay para sa mga nananalig sa Kanya. At tulad ng pagkamatay ng butil ng trigo, ang buhay ng ating Panginoon ay itinatanim upang ang buhay din natin ay magkaroon ng kabuluhan at maging kasiyasiya sa mata ng Diyos at sa ating kapwa-tao. Tayo ay inaanyayahan na manatiling nakaugnay sa ating Panginoong Hesus, na walang ibang hangad kung hindi ang tayo'y payabungin, hindi payabangin, payabungin sa buhay o paunlarin. At matapos na yumabong ang buhay, tayo'y manatiling namumunga sa pamamagitan ng ating mga gawang mabubuti para sa ating kapwa. At ang ikatlo, sa pamamagitan din ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus, mulit-muling ipinapaalala sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos na sa Kanyang pusong dumugo ipinapasok ang mga pusong sugatan ng sanlibutan. Tayo na nakababatid ng dakilang pag-ibig na ito ay inaanyayahang huwag maging matigas ang puso. Huwag gawing bato ang puso. Sapagkat ang Diyos na nagmamahal, ibig ding tayo'y matutong magmahal tulad niya. Kaya't matutunghayan po natin sa mga darating na araw, partikular sa huling hapunan, ang atas ng Panginoon sa Kanyang mga alagad bago siya lumisan. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat inihandog ni Jesus ang Kanyang sarili alang-alang sa pag-ibig. Ang ikatlo o ang ika-apat, nais din ng pagdiriwang na ito ng pag-alaala natin sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, na tayo ay paalalahanan ng direksyong dapat nating tahakin. Ang lahat ay patungo sa kaharian ng Diyos. Tayo'y pinangungunahan lamang ng ating Panginoon. At kung tayo ay susunod sa Kanya, isa lamang ang hantungan. At ito ay ang langit sa paghahari ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa mga paalaalang ito, huwag po nating kalimutan na mahalaga ang ating ipinagdiriwang sa buong linggong ito. Ito na yung tinatawag na sentro ng lahat ng mga pagdiriwang ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya't imbis na igugol sa ibang mga gawain, sa paglilibang, o sa paggagala, o sa mga outing, samahan natin sa pagninilay ang Panginoon. Kung tayo po ay nakikisa ngayon, makisa rin tayo sa mga yugto sa bawat sandali ng pag-aalay ni Jesus ng Kanyang sarili para sa ating kaligtasan.
hanggang sa pagdiriwang natin ng kanyang muling pagkabuhay. Isang linggo ang mga mahal na araw. Mahal sapagkat mahal ka ng Diyos. Mahal sapagkat dugo ng anak ng Diyos ang dumanak. Mahal sapagkat kailangan din nating pahalagahan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nating mga mahal na araw ang panahong ito. Maging makabuluhan nawa ang ating mga pagdiriwang ngayon at sa mga darating pang araw hanggang sa susunod na linggo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ng pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ating isinasama sa misang ito ang mga pasasalamat ni Mila Pandato at pamilya, Ames at Banji Masangkay at pamilya, Marina Malikdem at pamilya, Maria Cristina Virginia Villaruz, Auring Mata at pamilya, Carmelita Nebreha at pamilya, Joseph and Nida Magudang at pamilya, Tina Bereng, Marcelina Paharon. Gayun din ang panalangin para sa kaarawan ni Caitlin Mikay Rafa at para sa mga panalangin sa mabilis na paggaling ni na Catherine Antipolo Mejia, Willie Magallanes, Herino
Cheers, Erlinda Cheers, at panalangin sa mga kaluluwa ni na Merenciana, Bernardo, Lorenzo, Ernesto, Lolita, Berhel, Caridad, Resti, Nicolas Sr., Cristina, Leoncio, Diego Jr., Rodrigo, Alipio, Otela, Rosita, Angelino, Pedro Sr. and Jr., Melchor, Tirso, Arnold, June, Condralino, Martina, Rosario, Sosima, at Father Raul Neri. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami iatiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ka nag-iisa, susamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, na mahal kita.
sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Meron po tayong second bag collection para sa Alay Kapwa. Iyong nanaisin aking akuin at pabalikatin ang krus mong pasanin kung iyong ibigin ibutong sa'kin koronang inangkin pantubos sa amin kung pipiliin habang alipin sa bahay kahakin krus na landasin galak ay akin labis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin.
Manatili pong nakaupo. Mga paalala at paanyaya. Narito po ang mga gawain natin sa mga mahal na araw. Sa ika-24 ng Marso, Linggo ng Palaspas, ang mga misa ay sa ika-9:30 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Sa ika-5 ng hapon, daang krus ng parokya. Magsisimula dito sa ating parokya, paikot sa komunidad. Sa ika-25 ng Marso, Lunes Santo, ika-7 ng umaga, banal na misa at susundan ng pabasa ng parokya. Sa ika-26 ng Marso, Martes Santo, ika-7 ng umaga, banal na misa, ika-5 ng hapon, banal na misa at susundan ng prosesyon ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sa ika-27 ng Marso, Miyerkules Santo, ika-7 ng umaga, banal na misa. Sa ika-28 ng Marso, Huwebes Santo, ika-7 ng umaga, Krisemas sa Katedral ng Antipolo. Ika-5 ng hapon, banal na pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon at susundan ng pagtatanod sa banal na sakramento hanggang sa ika-12 ng hating gabi. Sa ika-29 ng Marso, Biyernes Santo, ika-2:30 ng hapon, Chanting of Divine Mercy Chaplet. Ika-3 ng hapon, pagpaparangal sa krus na banal at susundan ng prosesyon ng paglilibing. Sa ika-30 ng Marso, Sabado de Gloria, ika-8 ng gabi, pagbabasbas ng banal na apoy at pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan ng lahat na magdala ng kandila at magsuot ng puting kasuotan. Sa ika-31 ng Marso, Linggo ng Pagkabuhay, ika-4 ng umaga, prosesyon ng salubong. Ang pagkabuhay ay magmumula sa Tanyong Chapel, kasama ng mga kalalakihan at ang mahal na Birhen ay magmumula sa UBB Chapel, patungong simbahan, at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-5 ng umaga. Mayroon pa din po tayong misa sa ika-9:30 ng umaga at ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at samahan natin ang Panginoong Hesus sa mga mahal na araw na ito. Salamat sa Diyos.